Mga kababayan, si Kamalong po, nagbabalik na naman para magkomento po sa inyo dito po sa Tambay mga kababayan. Sana po nasa mabuti po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod at tayo po yung mag-umpisa na magkomentuhan. Ito po mga kababayan at komentuhan po natin ang mga pahayag po ng ating Vice President. Katulad po nito mga kababayan, nabanggit niya po na bilyon-bilyon po ang confidential po, lalong-lalo po na tinatawag ng bangag ng kanyang ate at marami pang ahensya ng gobyerno na bilyon ng confidential fund. Bakit nga naman ang tanging pinupolitika at hinahanapan ng korupsyon ay tanging sa Office of the Vice President lamang. At sinagot niya rin po yung kung saan po dinadala ang confidential fund, mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin ang ating Vice President. Umpisahan na po natin at panuorin po natin. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office of the President hindi tinitingnan? Yung AFP na confidential funds, yung DND, lahat ng merong confidential funds, bakit hindi pinapatawag? Bakit OVP lang? Kasi it's a fishing expedition for evidence na hindi nila makuha saan man. Kaya kailangan nila gamitin yung power noong Committee on Good Governance. So makikita mo, may mga words na sila, di ba? Nung pinatawag kayo doon, VP, sa Committee on Good Governance, yun yung hindi kayo sumumpa eh. Yung una? O, yan yung una, no? Hindi kayo sumumpa kasi nga resource person kayo. Oo. O, sabi ninyo na witness lang yung sumusumpa. So, nung nakita nyo na parang kayo lang yung inimbita ron, did you question yung good governance na bakit kami lang? Hindi ko na kinasyon dahil alam ko naman na tinarget na kami. Kasi doon sa opening statement ko, sinabi ko na doon na you are going after me because you do not have evidence of wrongdoing. Kaya binuksan niyo itong hearing na ito. Sinubukan nila doon sa budget hearing na hindi nila nakuha, diba? Kasi unang-una sabi ko, wala naman kaming nire-request na confidential funds, so bakit kayo magtatanong about confidential funds? Pangalawa, hindi pwede pag-usapan ito dito. Diba? Ayaw kong magkaroon ng kaso. At ayaw ko ibulgar kung paano gumalaw ang law enforcement agencies at mga intelligence operations ng gobyerno. Bakit yung billion-billion na confidential funds ng Office Yan, nabanggit po ng Vice President, billion-billion. Kasama rin po si Boying dyan. Nung siya po yung ombudsman, ay nakatanggap po siya na hindi bababa sa 1.5 billion confidential fund. Yan po yung pinatotohanan po ni Senator Marcoleta. Hindi rin po iniimbestigahan. Hindi lang po ang PNP, ang AFP, ang DND, at lalong-lalo po ang Pangulo na billion-billion ang confidential fund. Hindi po ba? Ito pa po, pakinggan pa po natin to isa at panuorin. Bukol sa inyo pagdating. Ay, actually, 5. 5 yan. Oo. May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million, kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement.
Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago ho mag-New Year. Hindi nyo naisip na baka patibong to. Meron nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho eh. August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance. So ikaw, itatarget mo yung projects mo. Saan ba dito saan ba dito maraming mahihirap? Saan ba dito maraming nare-recruit sa insurgency? Saan dito ang merong reports ng terrorism? Saan dito ang merong reports ng violent extremism? Saan dito ang illegal na droga? Saan dito ang mga scammer? Saan dito ang mga rapist? Saan dito ang may reports ng child abuse, trafficking? Hindi mo makukuha yan, lahat yan, kung hindi ka bibili ng impormasyon. Tapos hindi mo matatarget yan sa project mo, yung intervention mo ng gobyerno, kung hindi mo alam sino ang tutumbukin mo ng project mo. Kunwari, sa amin, meron kaming Magnegosyo Taday, Livelihood Assistance Program, Entrepreneurship Program. Paano namin malalaman kung sino yung tuturuan namin ng entrepreneurship doon sa kadami-daming tao sa isang lugar kung hindi namin alam sino doon ang tinatarget ng pagtutulak ng illegal na droga? Kung sino doon ang tinatarget na i-recruit para maging NPA? So, kailangan namin yon, yung impormasyon na yon para, yan yun, ito yung sinusolve natin dyan. O dito, ito, terrorism, sige, lagyan nyo ng programa ng gobyerno dyan para hindi nadadala yung tao sa illegal. Ganun yun. Ganun dapat magtrabaho kapag kulang ang resources mo. Specific targets talaga dapat yan. Hindi ka pwedeng, sige, itapon nyo yan dyan. O, kahit saan, maglagay tayo dito kahit saan na projects. Pwede yan kapag marami kang pera. Pero kapag limited ang budget mo, kailangan targeted yung beneficiaries mo. Yan din po ba yung pinaggamitan ng confidential funds? Ang confidential funds, marami kaming pinaggamitan. Related siya lahat sa national security. Mga threats to education, threats to mga children, ang criminality, insurgency, violent extremism. Alam niyo yung nagpapasabog ng bomba, yung mga ganon. Dahil sa kanilang ideolohiya, ganyan. Merong recruitment sa ganyan. Tapos, terrorism. So, madaming mga threat sa national security natin na kailangan yung project natin sumasagot doon. At hindi mo magagawa doon yun kung wala kang impormasyon kung sino ang highly vulnerable sa problema na yon. Tama po yung mga tambay. Yan po. Yan po ang kino-question po nila. At isa rin po yan sa ini-impeach po nila. Kaya malinaw na malinaw po ang sagot ng Vice President. Tanging siya lang po ang pinupolitika. Hindi po ba? Napakalalaki po ng confidential intel fund
ng mga nasa gobyerno, lalo po ang Pangulo, pero never po nilang iniimbestigahan at tinatanong ito at never nilang kinakalkal. Ganun. At di hamak din po na napakalaki ng intel at confidential funds sa kanya ng DND, 'di ba? PNP, pati nga po ang DILG, NBI, at yung DOJ, pati nga Ombudsman, may confidential intel fund. Di po ba? Kaya po talagang politika, pagpapabagsak lang po ang layunin po ng Vice President, ang layunin po nila sa Vice President. Yan po ang layunin nila, pabagsakin nang hindi na makabalik sa kapangyarihan. Kaya nga po pinaliwanag niyang mabuti lahat kung saan po ginagamit ang confidential fund, intel fund. Malawak. At kailangan po may programa. May programa at babayaran mo talaga yan. Babayaran mo na lahat. Mamimili ka na. Mamimili ka para makakuha ka. Makakuha ka rin sa loob ng mga information doon sa mga target mo. Lalong-lalo po sa mga salot at mga nagpapahirap sa ating bansa. Lalong-lalo po bumibiktima sa ating mga anak ang mga makakaliwa. Kaya nga lahat sila galit na galit sa Vice President. Galit na galit po sila sa mga Duterte. Kasi po ang confidential intel fund ay nagagamit po ng mga Duterte sa mga masasamang tao, sa mga terorista, sa mga pulburon lord. Hindi ba sa mga smuggler, sa mga makakaliwa, at sa mga politikong korap. Kaya nga po galit na galit sila, pati po sa mga oligarkiya. Di po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan, ang butihing Vice President na nagtatrabaho po ng tapat at tama sa ating gobyerno. Kaya nga po sila, ang tawag po sa mga Duterte, ang kanila pong malasakit. May tapang na, may malasakit pa sa mga Pilipino at may pagmamahal sa bansa. Maraming salamat po Vice President at kayo po ay nasa tama at ang puwersa po na meron kayo ay ang taong bayan na nakakakita ng inyo pong magandang ginagawa sa ating bayan. Mabuhay po kayo. At kami po ay nananalangin, 10 po ng aking sambahayanan at siyempre po ang milyong-milyong Pilipino ay nagdarasal po sa inyo pong kaligtasan at lalong-lalo po sa inyo pong buong pamilya sa dating Pangulong Duterte na maingatan po kayo at madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At ganoon din po ang aming mga panalangin sa aming po mga sambahayanan at sa ating po mga ex-marine at mga soldiers na maingatan din po sa kapahamakan. Maraming salamat po sa inyo po mga kababayan, sa inyo rin po mga panalangin. At thank you rin po sa mga nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Thank you po. At maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like and share. Mabuhay po kayo. Thank you po. At ganoon din po sa ating mga kababayan nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Maraming salamat po kay Tatay Nick ng Canada, kay Mila Yi, Eric Hershon ng Canada, Beichi Chiyoko, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chudorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi, at si Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampaw, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. God bless po sa inyong lahat at tis-tis lang po tayo. Bye-bye!